Terry Ridon alias Kokey. Merong papresko nagdala ng maleta. Ibang klase rin to si Kokey, mga ka-Duterte. Bago ang lahat, isang pagbati sa inyo mga Duterte sulid. Magandang araw sa lahat. Naku po, itong balita na to, hindi ko alam kung nagpapatawa ba o nang naiinis o talagang guilty siya. Ngayon, pag-usapan natin si Terry Ridon, mga ka-Duterte. Alam naman natin to na si Terry Ridon, itong taga House Representative, ay napaka mabusisi. Yun talagang trabaho niya. Taga-siyasat, para siya public accountant. Ito ay Bicol Party List, mga ka-Duterte. Ibang klase rin to, hindi to nagpapatinag. Okay? Nagdala ng maleta, nagpa-presscon at nagpatawa. O, panoorin natin tong presscon kung tingin mo ay hindi siya guilty or guilty talaga siya doon sa mga sinabi ng 18 Marines. Okay? Kasi ang dami nila doon. Okay, pakinggan natin yung sinabi niya dito kasi something may parang ayaw affected. Tingnan natin kung hindi siya affected. Kaya tingin ko, parang natamaan talaga siya, mga ka-Duterte. Pambaton niya to, pang-asar. Tara, panoorin natin to. Let's go! Pusin na po yung kasinungalingan sa maleta. Meron po tayong dalang maleta ngayong araw po na ito. Wait lang, kasinungalingan sa maleta, ang daming ang kongresista nakatanggap. Paano naging kasinungalingan yun? Ang daming project dyan na ghost project. Just ako po, dyan nagsisimula yan sa kongreso. Mga idol, tuloy natin. Hindi ko lahat ng maleta may pera, mga kaibigan. Yung iba po, may mangga Mangga! at piluka. Idol, bakit nagdala ka ng mangga? Obviously, hindi ka talaga maglalagay ng pera dyan. Guilty ka na nga dun sa, kung pagbabasihan ngayon. Baka yung mga salin nyo, ipakita nyo. Kung transparency ang sinasabi nyo, dapat yung salin nyo, si Inday pinakita niya. Bakit kayo? Di ba? Tingnan natin to pagdating sa hearing kung yung mga salin nyo, kung ilalabas ba. Talagang aangal kayo. Maniwala ako sa inyo. Palagay-lagay pa kayo ng mangga dyan, ha? Kunwari lang kayo. Uy! Atik-atik mo na. Obviously, alam nyo mga ganitong klaseng tao na nagkukunwari. Tinamaan yan, mga ka-Duterte. Tinamaan yan. Patay malisya na lang ba? Alam kasi natin to, ito dati tong tauhan ni Tatay Digong, tinanggal, pinutbol. Okay, tuloy nga natin. Dala pa kayo ng mangga dyan. Kunwari pa kayo. And the House Prosecution Panel will not be deterred. Hindi ho kami magpapapigil sa mga kasinungalingan at mga fabricated testimonies po. Yan. Sinabi mong kasinungalingan, ha? Fabricated, ha? Talaga lang, ha? Ngayon, andoon yung pangalan mo. Harapin mo yon pag ipapatawag ka. Tingin mo, harap ka rin o hindi? Sa ugali nyo pa lang, tingin ko, hindi kayo haharap. Malakas lang kayo mang batikos. Diba? Katulad kay Inday Sara. Yung mga allegation nila na confidential fund na sinasabi nilang 125. Humarap sa kanila, sa harap-harapan. Mag-isa lang si Inday. Supalpal kayo lahat. Pinakita ng COA, inaudit, okay naman, wala naman problema. Tapos ngayon, pang ilang impeachment na kayo nag-file ngayon kay Inday Sara, pangigit 10 na. Ngayon, nakalusot. Diba? Ngayon, nagpapatawa kayo kasi sinungalingan. Pag pinatawag ka ng Senado, pumunta ka, Terry, ha? Pareho pa naman tayo ng pangalan, Terry. Hindi, totoo mga naka-Duterte. Kasi sabi niya, di ba, hindi daw sila magpapatinag sa mga kasinungalingan. Di ba? Sa sinabi ng itong affidavit ng 18 Marines. Kasi kung ganyan ang banat mo, pag pinatawag ka, pumunta ka talaga. Harapin mo.
kung ikaw ay hindi guilty. Kung guilty ka, harapin mo pa rin. Pustahan tayo, hindi ka pupunta. Mahilig lang kayo magbatikas eh. Parang pakiramdam namin, kayo lang yung abogado, kayo lang magtatanong. Pag kayo tinanong at pinapapunta, imbestigahan, iwan ko kung pupunta rin kayo. Duterte, punta nga, Tatay Digong, punta rin. 'Di ba? Yan ang kasi malinis. Pag kayo pinapunta, ewan ko. Maniwala ako sa inyo. Tuloy natin. na kung sino man. Tuloy po ang impeachment trial, ilalatag po ng Kamara, ilalatag po ng House Prosecution Panel. Speaking dyan sa taga-kamara, tingin nyo, yung mga ilalatag nyo ay totoo yan o kasinungalingan? Alam naman natin itong larong politiko na to, obviously. Obvious na yung pinaggagawa nyo sa mga Duterte. Di ba? Simula kay Tatay Digong, hindi nyo tinigilan. Hanggang kay Inday, papuntas basta Duterte. Di ba? Alam naman, sa impeachment pa lang, pang ilang impeachment na nag-file sila. Hindi talaga nila titigilan ang Duterte hanggat hindi nila maipababagsak yan. Lalong-lalo na si Inday Sara. Kasi banta sa nila to, sa mga trabaho nila. Kung sila may ginagawang hindi maganda dyan sa loob ng Kongreso, kahit sino sa kanila dyan, umanda talaga sila pagdating sa Duterte. Noon panahon ni Tatay Digong, wala silang napala. Nanahimik sila lahat. Kahit itong mga nasagabundok. Lahat ng nagpipinansin kahit nga itong mga rebelde natin, hindi naman, malalaking tao pa rin ang nagpipinance dyan. Kawawa tayo, kapwa Pilipino, nag-aaway-away. Isipin mo pa yun. Parang niluluto yung Pilipinas. Meron dyang utak na away-away lang kayo dyan. Tas dito lang kami sa taas. Puro kawat. Tapos finance sila. May nagpipinance dyan, maniwala. Ganun ang style dyan sa atin. Di na tayo bago, lahat na yan. Alam na natin itong mga ganito eh. Kaya dyan sa Kongreso, dyan kasi nagsisimula lahat ng proposal ng budget, itong nangyayaring corruption, dyan sa kanila yan eh. Sa Kongreso, di ba? Alam naman natin yan. Itong mga diskaya, binanggit. Ilang mga kongresista ang binanggit, di ba? Sabi pa nga ni Inday Sara, 2 tao lang may hawak ng bayan. Speaker, at saka si Saldico. Pasalamat tayo kasi may AX, dahil kay Speaker. Magpasalamat tayo dahil may tupad, dahil kay Speaker. Ay, nako po. Ayan sila. Sino-sino pa ba yung nabanggit doon sa flood control? Itong mga kongresista. Laila de Lima. Si Chua. Diba? Si Brosas. Itong mga dating Quadcom. Si Franz Castro. Dan Hernandez. Sino pa ba yun? Si Kimbo, si The Queen. Ay, naku po. Tapos sasabihin mo kung papipiliin natin, sino yung nagsisinungaling? Sino ito nagsasabi ng totoo? Diyan, namamahay na ang mga, alam na natin to mga idol, yung mga dilawan. Namamahay na sila. Liberal Party, mandami dyan na namahay. Kaya sa panahon ni Tatay Digong noon, hindi pa nga tumakbo ng pagka-presidente si Tatay, grabe ang sumalubong na paninira kay Tatay Digong. Ganon din kay Inday Sara kasi malapit na kasing 2028 mga ka-Duterte. Pag ikay politiko, lalo-lalo na ang usaping presidential election, asahan mo. Kita nyo nangyari kay Binay noon? Di ba? Si Binay nagdeklara ka agad. Siniraan si Binay. Kawawa. Buti itong Duterte, mautak. At simpleng tao lang. Hindi mo makita na may luho. Kasi yan, maghahanap yan silang maipupukol sa mga Duterte. Kahit ano na lang maipupukol. Kita mo? Di ba? Yung mga reklamo nila kay Inday, tuloy natin itong mga idol para malaman natin kung ano itong mga reklamo nila patungkol kay Inday Sara. Itong mga allegation. Babanggitin dito ni Cookie. Yung pong lahat ng mga ebidensya
laban kay Vice President Sara Duterte, yung AMLAC reports, AMLAC, yung pong NBI reports, NBI yung reports. pong video documentation, AMLAC, NBI reports, documentation, ano mo nagsasabi nila, di ba? Nagsimula yan sa 125 confidential fund. Tapos meron na namang mga ganyan. Saan ba galing yan? Di ba magugulat ka na lang? Ganun ang larong politika, mga idol. Ang Duterte hindi yan, bahala kayo, wala pakialam yan sila. Kasi sila, trabaho lang trabaho. Kasi totoo ang serbisyo ng Duterte. Totoo, serbisyo lang yan sila. Trabaho lang sila. Kita mo yung Davao. Oh. Kung gusto nyo maging maayos ang Davao, ay maayos ang Pilipinas. Davao City. Gayahin nyo. Kundi piliin natin ang Duterte. Ganun lang yun. Ano pa yun na sinabi? AMLAC, NBI reports, documentation. Ano pa ba yun? Marami. ng pagbabanta laban sa Pangulo. So, kasali pa pala yan? Ang tagal niyan, tereri doon. At saka isa pa, hindi ka naman si President para magreklamo. ang presidente nga hindi nagreklamo sa Vice President eh. Subukan niya magreklamo. Di ba? Bakit ang presidente kung binantaan siya doon sa sinabi ni Inday, bakit hindi nagreklamo? Bakit ikaw ang magrereklamo? Bakit kayong mga taga-house? Anong meron? 'Di ba? Hawak niyo ba ang presidente? Ay, nako po mga ka-Duterte. Iba talaga ang larong politiko. Ano yan sila? Bangayan. Bangayan. Ngayon, nakahanap lang ng katapat itong mga dilawan. Mautak kasi ang mga Duterte. Basta trabaho lang sila, mag-iwan silang ng magagandang ligasiya. Ganun ang ginawa ni Tatay Digong. Kita nyo, para sulit. Kita mo ngayon, kinakampihan sila ng taong bayan. Kahit sira-siraan sila, hindi tumatalab. Totoo, di ba? Alam na natin yan. Grabe ang paninira ang inabot ni Tatay Digong kay Trillanes noon, kay Laila de Lima. Sino tong nangyari? Dumating ang panahon. Nung nakaupo na si Tatay Digong, biglang nawala si Trillanes. Si Laila de Lima na-involve sa ganitong laro. Doon mo makikita talaga kasi tayong mga ka-Duterte, nasa tama kasi tayo. Ang ibig kong sabihin, ang pinaglalaban natin bayan, kapayapaan, magkaisa, para umunlad ang ating bansa. Di ba? Ganun ang pinaglalaban ni Tatay Digong. Krimen, war on drugs, itong korupsyon. Di ba? Lalo na yung war on drugs. Ang nakinabang lahat yan ay hindi ang Duterte. At hindi rin si Tatay Digong at hindi rin ang pamilya na. Tayong mga Pilipino ang nakinabang sa ginawa ng administrasyon Duterte noon. Yun ang totoo. Ngayon, nag-iwan ng ligasiya si Tatay Digong, di ba? Ngayon, hinahanap-hanap natin to. Ang ibig kong sabihin, nasa tama tayo. Itong mga kumukontra sa mga Duterte, sure ball hindi yun sila tama. Yun ang ibig kong sabihin. Sila. Nasa tama si Inday. Kita nyo naman ang nangyari. Bumagyo ngayon, yung itong mga nangyari. Diba? Baha, kahit saan. Lindol. Diba? Kahit mga Cebu, to Davao, Mindanao. Diba? Kita natin itong nangyayari mga trahedya. Ngayon, hinusgahan tayo ng langit. Nabuking lahat ang nangyayaring itong flood control. Nakita natin. Kasi ngayon, uso na, kahit ordinaryong tao, pwede ka nang mag-video-video. Diba? Dati, wala pang internet, wala pang cellphone, niluluto lang tayo ng media. Kasi yan, itong mga media rin, kasi isa rin yan. May mga partido rin yan sila. At takot sila. Kasi alam nila, ang babanggain nila, itong mga kongresista, mga senador, ganon. Either ang nasa Malacanang, itong nakaupo. Ganito ang nangyayari sa atin ngayon. Hinusgahan tayo ng langit. Nabuking ang lahat. Tapos, andyan pa si Inday Sara. 2 tao lang ang may hawak ng pera ng bayan.
nasa tama ang Duterte. Ang ibig kong sabihin, ulitin natin, dito tayo sa tama, pero sanda ka tutak ang paninira ang aabutin mo. Asahan mo yan. Pag ang tao ay nasa tamang tuwid, kung nandiyan ka sa isang kumpanya, nagtatrabaho ka ng maayos, ang dami mong pagsubok na dadaanan bago mo makuha ang imong mga pangarap. Ganun naman tayo, di ba? Ganun din yan sa politiko. Nagtatrabaho ka ng maayos para sa bayan, ayusin mo, ang dami mong makasalubong diyan mga balakid sa buhay mo. Kapwa mo rin politiko. Sira-siraan ka talaga diyan. Ganun importante, nasa tama tayo. Hayaan mo lang yun, kasi alam nyo mga idol, mga ka-Duterte, mag-iiwan ng ligasiya ang tama. Katulad kay Tatay Digong, di ba? Kasi mabuti sila eh. Mabuti ang hangarin nila. Nag-iwan sila ng ligasiya. Hanapin yun ng tao. At ng taong bayan ang magluluklok sa kanila. Ganito ang nangyayari ngayon. Kahit sira-siraan nila ang Duterte, hindi na nila yan matitinag. Ang ibig ko sabihin, itong taong bayan, buo at solid ang tiwala sa kanila. Kahit sira-siraan sila. Yan, itong kahit sira-siraan nila yan, Inday Sara. Ito, dami niyang sinabi, di ba? AMLAC, ano pa yun, NBI report, documentation, plus itong kay PBBM na banta daw. Hindi nga siya nga ang layo naman. Bakit ikaw yung magre-reklamo? Bakit kayong mga taga-kamara? Anong meron? Anong meron? Ba't kayo magre-reklamo? Baka magkakasama kayo, ha? Ay, tuloy natin. Maliit kunti na lang tong video na to. Tuloy na natin to. Bumalik ho tayo sa usapin. Ang usapin po ay ang pagpapanagot sa pangalang Pangulo. Wala pong iba. Maraming salamat. Ay, nako po. Antayin nyo rin. Pag kayo mananagot dyan sa Senado, iwan ko lang kung haharap kayo. Sasabihin nyo, kasinungalingan. Natural. Di ba? Ngayon, kung kasinungalingan ang sinabi ng 18 Marines sa Senado, pag pinatawag kayo, puntahan nyo. Magbigay kayo ng salaysay, mga ebidensya, affidavit nyo. Anuin mo, depensahan nyo yung sarili nyo kung totoo, di ba? Kasi kung naninindigan sila na hindi totoo, kasinungalingan daw, pag pinatawag kayo sa Senado, automatic, punta kayo. Ganun lang yun. Hindi nga, si Tatay Digong pumunta eh. Dapat kayo pumunta rin. Tingnan natin ha. Baka natin to mga ka-Duterte kung pupunta sila. Ang dami pa naman nila. Di ba? Dami na doon. Pati yung pare. Si Father Villanueva ba yun? Ano ba yun? Kaya pala kung magbatikos kay Inday Sara sa mga Duterte, akala mo hindi pare eh. Ewan ko na lang. Ay, naku po. Itong mga nangyayaring mga ka-Duterte, nagbabangayan na sila ngayon. Sira-siraan na sila. Kitang-kita nyo naman nangyayari sa kanila. Sa umpisa pa lang. Ay, nako. Abangan natin to sa mga susunod na hearing ng Blue Ribbon Committee. Kasi mahirap, maraming Kita nyo naman si Erwin Tulfo rin. Gumagawa rin ng issue. At gagawa rin siya daw yung original na Blue Ribbon chairman. Ay, ito rin marami sila. Marami. At least ngayon, alam na natin kung sino-sino talaga itong mga nakatanggap. Diba? Diyan sa Senado pa naman to eh. Allegation pa lang to mga ka-Duterte. Hindi pa naman talaga to. May point din to si Terry. Pwede siya mag-react. Pwede siya magsabi. Kasi wala pa naman to eh. Nasa Senado pa lang to eh. Nag-hearing pa lang. Diba? Ay, pwede ka magsabi, freedom siya. Freedom ka rin. Ganun lang yun. Ngayon, pag pinatawag kayo, punta kayo. Kasi pag once na hindi kayo pumunta, guilty ka. Ganun lang yun. May tinatago ka. Takot ka. Si Jinggoy nga, si Mung Revilla, hindi natakot. Mga senador pa yun. Oy, abangan natin to mga ka-Duterte sulid. Kaya maraming salamat. Kaya itong patawa nila, nagdala sila ng maleta, may mangga pa. Dapat kinain na lang nila yung mangga. Ay, nako po. Ewan ko kung guilty ba sila kasi kunwari nagpadala-dala ng maleta. Nagpapatawa nga. Baka meron talagang di ba?
Mga ka-Duterte, maraming salamat at thank you sa inyong mga nag-follow at nag-subscribe. Mag-ingat tayong lahat mga idol. Abangan natin 'tong susunod kasi itong corruption malala. Alam natin 'yan. Pera natin 'to. Pera ng taong bayan. Hindi nila pera 'yan. Kahit itong mga sinasahod nila, lahat pera natin 'yan. Yahay na nga ang buhay nila diyan, 'di ba? Good luck mga ka-Duterte. Ingat. Thank you and bye-bye.